As we all know mga kawan stories, matapos nga pong matalo ng Team USA ang Serbia ng 3 sunod na beses sa Olympics, marami nga po ngayon ang nagsasabing nakita at nalaman na nga po ni LeBron James at ni Coach Steve Kerr paano matalo ang big man ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic. Kung inyong ang matatandaan, hirap na hirap nga dito ang Lakers at ang Warriors na manalo sa huling 2 taon. Ngunit ngayon ng Olympics na bulgar at nakita ang tamang diskarte at plano para ma-contain ang isang Nikola Jokic. Ano kaya ito? Well, talakayin natin yan at pag-usapan ng balita nga may nirereklamo nga po si Skip Bayless tungkol sa Los Angeles Lakers. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. So, matapos nga pong ilabas kahapon mga kawan stories ang full game schedule ng lahat ng mga NBA teams, meron nga ditong isang analyst ang hindi mapakali kakareklamo sa liga. Siya nga ay si Skip Bayless. Well, alam naman natin ngayong taon hawak ng Los Angeles Lakers ang pinakamaraming games na nationally televised. Ibig sabihin sila ngayon ang inaabangan ng mga fans na mismong bubuhat sa viewership ng NBA. Susundan rin naman sila ng Golden State Warriors with 36 games, Boston Celtics with 34 games, and New York Knicks with 34 games. At hindi pa dyan nagtatapos dahil ayon sa source, hawak rin naman ng Lakers ang 5 sa most expensive tickets this season. Dito pa lang alam nating pumapabor ngayon ang NBA sa Lakers, resulta ng pagsasama ng mag-ama na si LeBron at ang kanyang anak na si Bronny James. At eto na rin naman ang nirereklamo ni Skip Bayless. Bakit nga daw ang Lakers ang may pinakamaraming national televised games samantala mas deserve nga daw ito ng defending champions na Boston Celtics? Nagmumukha daw ditong binibaby masyadong ng NBA ang mag-amang LeBron at Bronny. Pero technically, kung iisipin natin, sa dami ba namang nag-aabang sa dalawang mag-ama, pipiliin talaga ng NBA na sila ang ipalabas kumpara sa ibang team na maraming haters at merong mababang market. Samantala, tungkol naman kay LeBron James. Well, matapos nga po ang napakagandang kampanya ng Team USA at ang sunod-sunod na panalo nila kontra sa bigating team ng Serbia, basically nalaman dito ni Coach Steve Kerr ng Golden State Warriors at ni LeBron James ng Los Angeles Lakers ang paraan para mapahinto at makontain ang isang Nikola Jokic. Sa 3 sunod na beses nga po nilang paghaharap, lahat nga ito panalo ng USA. Dito nga po nakita natin ang diskarte ni Coach Steve Kerr. Hindi nga nila dito ginagawang komportable si Jokic, lalo sa mga low post na nagre-resulta ng pag-struggle ng maaga ni Jokic sa shooting. Kahit nga si LeBron na bumabantay rin kay Jokic, dina-double team agad. Sa naging laban nga po nila, mag-priority ng Team USA na maging passer si Nikola Jokic kumpara sa maging scorer. Dito nga po napapabagal nila ang scoring ni Jokic. Pangalawa naman, 2 sentro ang kakailanganin para mawala sa focus si Jokic sa ilalim. Sa parte nga ng Lakers, pwede ditong ipagsabay sina Anthony Davis at Christian Wood, which is kahit sinong iswitch kayang-kayang bumantay. Sa parang ito, mapapabagal ng scoring ni Nikola Jokic lalo sa inside paints.